designated survivor. Okay? Designated survivor. Yan po ang papel na itinalaga ni Sara Duterte sa kanyang sarili. Diba? Nalaman nyo na yun kasi mainit na pinag-uusapan ngayon eh. Ito po ang latest na irresponsableng pahayag ng ating lukarit. Ako hindi na po ako magpapaligoy-ligoy. Talagang sasabihin ko na itong babaeng ito ay lukarit. May sayad. May mental disorder. Matagal ko na po itong sinasabi mga kababayan na dapat itong si Sara Duterte ay patingnan sa psychiatrist. Ay hindi yata. Si Amy Marcos yata yung sinabi ko. Anyway, magka-close sila kaya parang yung takbo ng mga kaisipan nila ay kambal din. 'Di ba? Si Amy Marcos pala yon yung sinabi ko na magpatingin, dalhin na sa psychiatrist. Ngayon, itong kanyang BFF, di ba mag-BFF sila? Si Amy Marcos sa si Sara Duterte. Parang pareho po. Pareho ang kalagayan, ang kondisyon ng kanilang mga utak. Di ba? Ikaw ba naman, naturingan kang vice president, alam na alam mo na kapag may nangyari sa Pangulo, ikaw tiyak, sigurado 101% na ikaw ang magmamana ng maiiwang posisyon. Hindi na kailangan ng designated survivor. Dahil nasa batas na natin yan eh. Nasa konstitusyon. So, ibig sabihin, dito sa Pilipinas, wala tayo niyang mga designated survivor. Sa Amerika lang nga mayroon yan. Okay. So, bigyan natin ng konting background kasi baka dun sa mga hindi pa ito alam, although sa tingin ko alam na rin nila kasi nagkalat na ito ngayon sa social media at saka sa mainstream. Ito ang mainit na pinag-uusapan ngayon. Na ito palang designated survivor nakuha ni Sara Duterte sa napapanood niyang pelikula sa Netflix. Ang hilig pala niyang manood ng Netflix, ano? Ako kasi hindi ako nagpapanood niyan. Hindi ako nung kailan hindi ako nakapanood ng Netflix. Kasi ako mas gusto kong panoorin yung mga videos dito sa YouTube, yung mga educational videos. So, ito nga pong designated survivor na sinasabi, ito ay isang sistema kasi sa Amerika na kapag nagkakaroon ng State of the Union address, yung presidente, siyempre nandoon lahat, presente lahat yung mga VIPs, mga matataas na opisyal, present lahat, maliban sa isa. At ito ay sadyang hindi pinapag-a-attend. Dahil kung sakasakaling may mangyari nga na catastrophe, na mayroong nagbiro o may nangyaring hindi inaasahan na kasi may nangyari noong araw. So doon nila yon binase, itong sistemang ito. Na minsan sa isang bansa nagkaroon ng isang okasyon kung saan nandoon lahat yung mga matataas na opisyal ng gobyerno. Parang military parade na kung saan nung tumapat na yung isang batalyon doon sa stage kung saan nandoon yung mga matataas na opisyal ay basta na lang niratrat nitong parang nag-usap-usap, nagkasundo-sundo, nagagawin nila yon. So, ibig sabihin, sa isang iglap, nawalan sila ng opisyal.
nawala yung presidente, nawala yung vice president, lahat ng mga matataas na opisyal na pwedeng humalili doon sa Pangulo ay nangawala. So, ano mangyayari sa pagkakataong ganun? Di ang pwedeng pumalit ay militar. Diba? So, ngayon, dito sa Amerika, mayroong ganun na tuwing magdadao sila ng State of the Union address occasion, kung saan nandoon lahat yung matataas na opisyales, mayroong isang cabinet secretary na pinapaiwanan, hindi pinapasali. Nang sa ganon, kung masakaling may mangyari, na kagaya nung nangyaring yun, totoong nangyari, na baka may masasamang loob na gawin na mawala lahat yung matataas na opisyal, kahit papano mayroong isang matitira na siyang hahalili sa Pangulo, nang sa ganoon hindi mangyari na mawawala ng leader ang isang bansa. At yung cabinet secretary na yun ang na hindi a-attend doon sa State of the Union, siya yung tinatawag na designated survivor. Sa kanila yun. Pero dito sa atin, walang ganyan kasi for sure, ang wala ng ibang magmamana ng maiiwanang posisyon kung sakasakali na may mangyari sa ating Pangulo, ay yung Vice President yun. At ngayon nga, alam naman natin kung sino ang Vice President natin. Si Sara Duterte. Pero ito, magpapalabas siya ng isang napakataklesa ba? Taklesa ba o talagang sinadya? Biro ba yun? Biro lang or may katotohanan yung sinabi niya? Na kesyo, nung na-ambush interview siya ng isang media, tinanong siya kung mag-a-attend doon sa sona ng Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Kasi nga, bakit siya tinanong? Kasi alam nating lahat, na mayroong konting alitan. Actually, hindi naman konting alitan, matinding alitan. Between the Duterte camp and the Marcos camp. Na kung saan, hindi naman po ang Marcos ang pasimuno ng gulo, kundi itong mga Duterte. Kung saan, itong si Sara Duterte ay miyembro nitong Duterte camp. Ngayon, nung tinanong nga po ito, si Sara, ng isang reporter kung mag-a-attend ng sona ni Pangulo, yun po ang isinagot. Hindi daw siya mag-a-attend ng sona at itinatalaga niya ang kanyang sarili na designated survivor. At itong simpleng salita pong ito ay nagpayanig sa buong bansa. Maraming natakot, maraming nainis, maraming nagalit. At merong mga ilan na natuwa. Sino itong mga natuwang ito? Di yung mga Duterte supporters, mga Duterte vloggers. Tuwang-tuwa sila dito. Palibhasa kasi, iisa sila ng layunin at inaasam. Gustong-gusto na nilang mawala sa posisyon itong si Bongbong Marcos, nang sa ganon, maipalit si Sara Duterte. At itong si Sara Duterte, mga kababayan, napakawalang, ano ba ito? Walang delikadesa magsalita. Walang delikadesa. Walang sense of responsibility. Very irresponsible po yung kanyang sinabi. Sa totoo lang kung sa ibang bansa yan, kung sa Amerika ito mangyari, dampot ka agad yan eh. Itong Sara na to, dapat dinadampot na yan. Kasi threat siya eh. Hindi ba?
Itong grupo ni Duterte, mga grupo na anti-Marcos ngayon, grupo ng mga pamilya Duterte, mga DDS supporters, kung saan nagbabanta po sila, mayroon silang malaking banta, hindi lang sa posisyon ng Pangulo, kundi sa buhay na mismo ng Pangulo. At itong salita pong ito na, I am appointing myself as the designated survivor. Ano pong ibig sabihin doon? Napakalaki ng ibig sabihin, di ba mga kababayan? Una, kung siya po ay nagbibiro, hindi po magandang biro. Hindi lang siya isip bata, kundi siya ay isang irresponsableng adult. Hindi naman siya bata. She's an adult. And a lawyer at that. And a vice president at that. Second to the highest position in the land. Tapos magsasalita ng ganyan. You don't need to appoint yourself as the designated survivor because you are already. Mga kababayan, masyadong ipinamukha sa atin ni Sara kung ano talaga ang totoo niyang pagkatao, ang kanyang totoong pag-uugali, karakter. Nagpapakita ng pagkaganid, pagkagahaman, at sama ng ugali, sama ng kalooban, sama ng puso. Yang lumalabas sa nguso mo, Sara, yan ang nilalaman ng iyong puso. Di ba? Kung ano ang laman ng puso, siyang lumalabas sa nguso. Yan ang nasa kalooban mo, ninyo, ng grupo mo, ng pamilya mo, ng mga supporter ninyo. Gustong-gusto nyo gurgurin. Ibabalik ko sa inyo ang term na ginagamit ninyo. Gustong-gusto nyong gurgurin si Pangulong Bongbong Marcos. Nang sa ganon, ikaw na ang uupo sa Malacanang. Nang sa ganon, buwelong-buwelo kayo na magpatakbo ng pogo, ng drugs, ipamigay ang bansa sa China. Yan po mga kababayan ang sadya ng grupong ito. Mga kababayan, ito ba? Ito ba ang tao na gustong pumalit sa posisyon ng ating Pangulo? Ito ba ang tao na gustong-gusto ng ilan na maging Pangulo sa 2028? Ito ba? Ito ba ang gagawin nating Pangulo? Yan ang ganyang klaseng ugali, ganyang klaseng karakter. Hindi po isip bata, isip demonyo. Isip demonyo. Anong klaseng tao ba ang nag-iisip ng sama sa kanyang kapwa? Kundi isang tao na nilulukuban ng demonyo. Hindi po mga kababayan nakakatuwa itong sinabi na ito ni Sara Duterte. Pero alam nyo, sa iba, dinidismiss nila ito na isang biro. Mga kababayan, ang ganitong klaseng kaseryosong deklarasyon, biro? Gagawin ninyong biro? Biro sa iyo, Sara? Buhay ng Pangulo at buhay ng bansa, gagawin ninyong biro? Ginagawa na lang ninyong biro-biroan. Ginagawa ninyong biro ang lahat ng bagay. Ginagawa ninyong biro ang politika. Ginagawa ninyong biro ang presidency. Biro lahat. Para sa akin mga kababayan, hindi yan biro. Dinaan lang sa biro. Pabiro. Pabiro, pero may katotohanan sa kanilang kalooban. Bakit? Matagal na nilang isinisigaw
BBM resign? Matagal na silang nagbabanta, mga kababayan, mula sa ama, sa mga kapatid, sa mga kaibigan, mga kaalyado, mga supporter. BBM resign. Kung ano-anong paninira ang ginagawa. Basta lang mapalayas sa posisyon. Alam niyo mga kababayan, nakapagtataka po itong bayan natin kasi ang mga ganitong klaseng tao, mga ganitong klaseng mga pahayag, hindi man lang hinahayaan lang po na ganyan. Kasi sa totoo lang, itong mga ganitong mga banta, pagbabanta, paninira, kagaya nito, Vice President, dati hindi kumikibo si Sara, dati no comment. Mas malala pa pala kung siya ay kung bumubuka ang bibig. Mas mabuti pa no comment ka na lang. Harmless pa. Pero ito, hindi po ito basta biro, mga kababayan. Kapag may nangyari sa buhay ng Pangulo natin, walang ibang pwedeng pagbintangan o suspect, kundi itong si Sara at ang kanyang mga kagrupo. Matagal na ninyong gustong gawin yan eh. Matagal na ninyong gustong patalsikin ang Pangulo. Sa legal man na paraan o illegal na paraan o sa marahas na paraan. Hindi nga ninyo itinatago eh. Lantarang sinasabi ninyo. Lantaran. Sobrang pagkakakapal ng mga mukha, mga kababayan. Hindi na itinatago. Sa totoo lang, wala ba tayong batas na pwedeng itong mga ginagawang ito ng mga Duterte at ang kanyang mga kaibigan, itong mga rally na ito, mga rally na nagbabanta ng kudita, itong irresponsible statement na ito ni Sara, itong designated survivor statement na to, hindi ba ito isang matatawag natin na isang banta? Banta po ito. Dinaan lang sa biro. Dapat nga nito dinadampot na eh. Kaya lang eh, sobra lang kasi napakabait ng Pangulo natin na hinahayaan lang ang ganitong mag-proliferate ang ganitong mga klaseng mga pagbabanta na ito na dinadaan sa biro. Dapat po yan. Dapat yan dinadampot, pinaparusahan, kinukulong. Bakit nung panahon ni Duterte, yung isang batang teacher na nagbiro, na nagpost na magbibigay siya ng 50 million para pumatay kay Duterte, di ba walang kaabog-abog kinulong niya? Dinumpot agad. Biro din yun. Hindi, walang pagkakaiba dito sa ginagawa nila. Pero dito sa panahon ni Bongbong Marcos, okay lang. Ewan ko ba naman kasi dito sa Pangulo natin? Bakit hinahayaan lang yan? O ngayon, akala ba natin nagsisi si Sara Duterte sa kanyang ginawa na ito nalaman natin na nagalit ang mga netizens, nagalit ang mamamayan, nagalit yung mga opisyal ng gobyerno. Ako sa tingin ko, tumatawa yon. Tumatawa yon at ang kanyang mga kaibigan. Sasabihin, nabulabog sila. Tingnan mo, nagkandara pa na mag-prepare na ng matinding maglagay ng matinding security para sa zona. Matinding seguridad. Tinatawanan lang tayo niyan. Binibiro lang eh. Kung ako ang Pangulo, I will not dismiss it as a joke. Kahit Vice President pa yan. Doon nga delikado kasi siya mismo ang Vice President eh. She has all the reasons to do it. Diba? Kung ako ang nasa
if I were in PBBM's shoes, gagawin ko yung ginawa ni Duterte. Yung nagbiro, yung teacher na nagbiro. Pakulong ko yan. Hindi pwede kasi ang ganyan eh. Ginagawa tayong gago. Ginagago po tayo ni Sara. Ginagago tayo ng mga Duterte. Yan. Tuntua ang mga yan. Nagtatawa na rin sila. Tiyan mo, tawa nga ng tawa, tuwang-tuwa yung mga vlogger nila eh. Hindi mo maintindihan itong mga takbo ng utak ng mga ito na parang hindi Pilipino. Yan ang mahirap kasi mga kababayan, kasi ang leader natin na itong si Sara Duterte, parang wala naman talaga siyang pagmamahal sa Pilipino dahil hindi naman siya dugong Pilipino. Di ba nga ang sabi sa Bible, sabi ng Diyos sa mga Israelites, na pumili daw ng leader galing sa kanilang lahi. Kalahi ba natin si Sara? Ang lahi niyan, German at saka Chinese. O, asan ang dugong Pilipino? Kaya nga ganyan yan eh. Ano mga kabayan, kaya ang daming mga politiko sa atin na parang wala namang malasakit sa bayan kasi karamihan, mga mistiso eh. Walang dugo na purong Pilipino. Kaya kita mo, hatakan eh. Crab mentality lahat. Kasi nga hindi magkakalahi. Yun ang mahirap sa Pilipino. Ewan ko ba naman kasi mga kababayan. Ako po talaga ay nagtataka kung bakit magaling sa politika itong mga Marcos. Bakit ang pinili nilang katandem ni Bongbong Marcos ay itong si Sara? Kung hindi po si Sara ang naging ka-running mate ni BBM noon, wala tayong problemang ganito ngayon. Ito po ang nagpalala sa sitwasyon ng bansa natin, itong pagiging vice president ni Sara Duterte. Hindi niyo ba napapansin? Itong pagiging vice president ni Sara ang nagpapagulo sa bansa natin. Kung ang nanalong vice president ni Bongbong Marcos ay si Tito Soto, siguro ko walang gulong ganito. 'Di ba? Sa totoo lang ang binoto kong vice president si Tito Soto. Hindi si Sara. I never liked Sara. Maganda lang ang mukha, pero ewan ko parang mabigat ang dugo ko. Bakit kasi yan ang pinili ninyo na vice president? Ang dami-daming pwedeng maging vice. Bakit si Sara? Niligaw-ligaw ang tagal-tagal na panahon na walang napisel, walang napili na ka-running mate si BBM. Parang last minute nga lang na si Sara ang kinuha. Tingnan mo mga kababayan, sino kaya ang may promotor? Sino ang may pakana na si Sara ang gawing vice president ni running mate ni Bongbong Marcos? Di ba silang magkapatid, si Aimee at si Bongbong, pabalik-balik sila ng Davao, nililigawan nila si Sara. Nakikiusap sila kay Sara na maging vice president, na akala mo wala nang iba. Ang dami-dami oh. Bakit hindi si Gibo Teodoro ang kinuhang ka-running mate? Kayang hatakin maipanalo. Ipanalo nga si Sara. What more kung si Gibo Teodoro? Yun ang the best na pwedeng naging vice president, mga kababayan, di ba? Do you agree with me? May mangyari man kay PBBM, kung ang papalit ay isang Gibo Teodoro, safe ang Pilipinas, di ba? Ang hindi ko po maintindihan kung bakit sa dinami-dami ng mga higit na edukado at mas qualified na mga Pilipino, bakit si Sara ang pinili? My goodness, ano meron kay Sara?
Bakit yun ang kinuha ninyo? Amy Marcos? Baka naman si Amy Marcos po ang may pakana nito eh. Baka naman dahil sa hindi siya makatakbo ng Pangulo, dahil inagawan siya yung gustong tumakbong Pangulo, di ba? Kaso nagdesisyon si BBM na tatakbo siyang Pangulo. O kaya siguro ipinilit niya na si Sara ang maging busy niya. Kasi nga, after 2 years, patatalsikin nila si Bongbong Marcos. At ako naniniwala, kasabwat si Amy Marcos dyan. Bakit wala man lang siyang, hindi man lang niya ipinagtatanggol ang kanyang kapatid mula dito sa mga Duterte, sa mga pagbabanta, mga kudeta, di ba nakadikit pa rin siya sa Duterte? Hindi kaya si Amy mismo ang nagpumilit na si Sara ang gawing bise? Nang sa ganon, pag si Sara na ang napatalsik nila si BBM, malakas pa rin siya. Malakas siya sa administrasyon ni Sara Duterte, kung sakali. Hindi ba? Walang hiya. Ako naniniwala, ako kasabot si Amy Marcos dito sa mga nangyayaring ito. Tingnan mo na lang, di ba? Pro Kibuloy. Yun na lang na pangyayari dun kay Kibuloy. Nung nilusob ng mga special forces yung Kingdom of Jesus Christ. Bakit nandun siya? Alam na alam niya yung nangyayari. Hindi kaya siya yung spy doon? Tamo, dikit na dikit kay Duterte. Kahit na sinisira yung kapatid niya, nandoon siya. Ako naniniwala ako by kinalaman si Amy Marcos dito sa mga movement na ito na pagpapatalsik sa kapatid niya. Dahil siya ang gusto maging Pangulo. Ay nako, Pangulong BBM. Bakit kasi hindi ikaw ang pumili ng Vice President mo? Yan ang malaking tanong mga kababayan. Bakit si Sara ang ginawang busy? Sa dinami-dami ng mga magagaling na Pilipino, mga matatalinong politiko, na pwedeng maging Vice President, ang dami dyan sa paligid. Even nitong pagtalaga niya kay Sara dyan sa DepEd, my goodness, ang daming pwedeng ilagay sa DepEd. Bakit si Sara? Nakakalungkot mga kababayan. Akala ko magaling na politiko. BBM at saka First Lady Lisa. 'Di ba? Partner kayong dalawa. Paanong nangyari na si Sara ang ginawa ninyong Vice President? Gayon tuloy nagkakagulo-gulo tayo. Sino ba ang pumili niyan? Sino ang pumili na maging Vice President? Sana hinayaan nyo na lang siya na tumakbong Pangulo. Hindi naman siya mananalo eh. Di ba? Sa dinami-dami ng pwedeng maging gawing running mate, kung bakit yan pa. Sana naman kung matalino. Wala namang kautak-utak ko. Ngayon, pinagkukumpara kay Leni Robredo. Ang layo mga kababayan. Hindi magandang, kahit na dati hindi ako pro Leni. Pero sa ngayon, pwede nating pagkumparahin natin ang layo, mga kababayan. Ang layo. Kasi si Leni Robredo, disente. Mas edukada at disente. Medyo mahina lang ang utak. Medyo lang magsalita, palutang-lutang. Pero hindi naman nagsasalita ng mga ganyan, ng mga mabibigat na banta. Mabait si Leni Robredo. Hindi lang po siya bagay maging Pangulo ng bansa. Yan, aaminin ko. Hindi rin naman po ako agree na maging Pangulo ng bansa si Leni Robredo.
Pwede siya hanggang cabinet. O kaya sa lokal. Pero Pangulo, hindi. Wala sa kanya. Wala sa kanyang karakter ang pwede maging Pangulo ng bansa. Pero kung ihahambing natin kay Sara Duterte, malayo naman po. Mas disenteng dihamak si Leni Robredo. Mabait, disente, mas edukada, at hindi war freak. Di ba? Hindi ko yan binoto si Leni dahil ayaw ko naman siya maging Pangulo. Bongbong Marcos talaga ako. Kahit na hindi pa tumakbo si Bongbong Marcos, hindi pa rin si Leni iboboto ko. Ping Lacson po ako. Ganon po ako pumili. Kasi para sa akin, ang isang Pangulo, kailangang strong man. At mas maganda, lalaki talaga. Pero hindi ko naman sinabing lahat puro lalaki. Kung mayroon man akong gustong maging Pangulo na babae, si Miriam Santiago po yon. Si Miriam Santiago lang ang tanging politiko na Pilipinang babae na pwede pasado sa pagiging Pangulo ng bansa. Wala nang iba. Diba? Okay. Pag matagal na ako nagsasalita, umaano yung lalamunan ko, nagagasgas. Kaya itigil na po natin. Nasabi ko na lahat. Okay? Kayo na po ang bahala sa mga opinion ninyo. Basta ako, mga kababayan, nakakatakot po kapag si Sara Duterte ay nakalusot na maging Pangulo. Never, my goodness. Katapusan na ng Pilipinas. Mawawalan tayo ng bansa kapag isang Duterte ang naging Pangulo. Sana naman po, mga kababayan, di bali si Leni Robredo, wag lang si Sara. Di ba? Leni Robredo or kahit dilawan na lang. May mga maayos namang dilawan eh. Although ayaw ko kay Risa, pero between Sara and Risa, di Risa na lang. Between Sara and Laila de Lima, Laila de Lima. Between Sara and Leni Robredo, Leni Robredo. Anybody but a Duterte. Okay, mga kababayan, proteksyonan po natin, protektahan natin ang ating bansa. Ipaglaban natin ng ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Peace.